Nais paimbestigahan ni Senate President Francis Escudero ang nahuli ng NBI o National Bureau of Investigation sa Davao del Sur sa isang munisipyo at nahuli nila ang mga fake birth certificate. Sinasabi niya, Escudero, dapat daw malaman ng taong bayan kung sino ang nasa likod ng fake birth certificate. Grabe, ano? Na nagkakalagang 300,000 pesos. Kaya ang sabi naman ng mga kalaban sa politika ni ex-President Digong Duterte, malamang sa Davao nangyari yan. May basbas na naman daw ni Pangulong Digong ang ganitong kalakaran ng pagbebenta ng mga fake birth certificate, lalong-lalo na sinasamantala daw ng mga Chinese national from mainland China ang late registration. Katulad na nangyari kay Alice Go, ang tunay na pangalan pala nito ay Go Waping at yun nga, nakapag-late registration ito sa pamamagitan ng pangalan ng Alice Go. Grabe kung ilang taon na itong nangyayari na ito, nung panahon pa ng 2003 na sinasabi na ginamit ni Go Waping ang pangalang Alice Go ay hindi lang 300,000 noong mga panahon na yun. Siguro ngayon mas malaking halaga pa, lalo na yung ating mga Chinese national na nanggaling sa mainland China. Ilalayo pa ba kayo? Punta lang kayo sa Divisoria, maraming mga Chinese national na galing ng mainland China, hindi nga marunong magtagalog na nanginegosyo diyan sa mga naglalakihang mall, sa mga tiyangge, sa Divisoria. Sigurado ako fake din yung mga birth certificate nito At hindi lang daw sa Davao del Sur, pati sa panig ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, rampant daw ang kalakaran ng fake birth certificate. Grabe talaga, no? Dapat talaga may managot dito, ano? So, yung ninanawagan tayo sa Philippine Statistics Authority. Bakit nagkakaganito at nagkakaroon ng bentahan ng fake birth certificate sa mga iba't ibang expat na narito sa ating bansa, maliban din sa Chinese, meron daw Vietnam din at mga ibang lahi na gumagamit o bumibili ng fake birth certificate. Tama naman itong panawagan ni Escudero na imbestigahan nga ng National Bureau of Investigation kung sino talaga ang nasa likod nitong mga ganitong gawain. Nakakalungkot lang na nakakahiya talaga tayo dun sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia, sa Asia, na ang ganitong kalakaran na isang birth certificate nagkakalaga ng 300,000 pesos. Siguro kung big time talaga yung kukuha nito, hindi lang 300,000 pesos. Sabi ng ilang netizen, nagkakalaga rin ng hanggang 500,000 piso hanggang 1,000,000. Grabe talagang kalakaran na ito, lalo na sa mga munisipyo na nahuli nga sa Davao del Sur na sinasabi din mo 1,200 fake na birth certificate na ipinamamahagi o ibinibigay sa mga nangangailangan na mga Chinese national na galing mainland China. Talaga tong si Tatay Digong daw, talagang kaalyado daw yung mga Chinese national Kaya daw doon sa naglipa na sa Davao del Sur ang ganitong kalakaran. Na sinasabing na umabot nga hanggang dito sa Luzon, sa Pampanga, Tarlac at Bulacan na ganitong kalakaran na pagbibenta rin ng mga fake birth certificate, lalo na yung sa sinasabing late registration na gagamit ng isang pangalan ng Pilipino o Pilipina para magamit ng isang Chinese national. Sana naman na malaman at makita ng NBI ganitong kalakaran. Biro mo, laking pera nito na kinikita ng mga kiwali sa ating mga local government unit, lalo na sa mga munisipyo. Kung nagagawa nga nito sa Davao del Sur ang ganitong kalakaran, malamang nga na hindi lang sa Luzon, baka sa parte rin ng Bisaya kung saan naroon din yung mga Chinese national na sinasabing nagtatayo ng illegal pogo hub para sa mga negosyo nila ng crypto, love scam, money laundering, saka human extortion. Sana naman may managot sa ganitong sitwasyon na pag nahuli at napatunayan ng National Bureau of Investigation sino talaga ang nasa likod
ng sinasabing bentahan ng fake birth certificate dito sa ating bayan. Ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag sa kalakaran ito ng sinasabing birth certificate for sale.